Ang mga bagay na pangmatagalan ay dapat na hinihintay at hindi sinusukuan. Ikaw, hanggang kailan ba ang kakayanin mong paghihintay para sa isang bagay na oo nga't makakapagpaligaya sa'yo pero hindi mo naman alam kung ito ay darating pa sa buhay mo? Dear Mama Mia, bisperas na naman ng bagong taon. Abala na ang lahat maging ang aming mga kapitbahay. Naghahanda na ang lahat para salubungin ang pagdating ng bagong taon. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Vanessa. At kapag pumapasok na ang bagong taon, Mama Mia, ay madadagdagan na naman ang taon ng aking edad. Tulad ng mga kantsaw sa akin ng mga co-teachers ko sa pinagtuturuan kong isang trade school. Madadagdagan na naman daw ang mga wrinkles ko sa mukha. Madadagdagan na naman daw ang mga responsibilidad ko sa school. Madadagdagan na naman daw ang edad ko pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw akong ipinapakilala sa kanila na lalaking aking mamahalin. Mama Mia, ang birthday ko kasi ay kadikit lang ng bagong taon. Kaya naman sa bawat pagsapit ng bagong taon ay naaalala ng mga co-teachers ko at minsan nga ng iba kong mga kaibigan na madadagdagan na naman ang edad ko pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ako nagkakaroon ng karelasyon. Mama Mia, ang mga co-teachers ko kasi na mas mga bata pa sa akin ay may mga karelasyon na. Yung iba nga ay may mga asawa na at may mga anak. Samantalang ako, Mama Mia, ay wala pa rin. Pero kapag bagong taon na, Mama Mia, at madadagdagan na naman ang edad ko, ay hindi ko talaga maiwasan na maalala ang makulay kong nakaraan kasama ang lalaking hinding-hindi ko pa rin nakakalimutan. Mama Mia, itago natin siya sa pangalang Tim. At kapag mag-isa lang ako, Mama Mia, sa tuwing bagong taon, dahil ang mga kasamahan ko ay nasa kanya-kanyang mga pamilya, ako naman, Mama Mia, ay hindi makalimutan ang naging alaala ko sa kanya. Na kahit may pait, ay babalik-balikan ko pa rin sa aking gunita. Sapagkat yun ang alaala ng aking una at natatanging pag-ibig. Paano nga ba nagsimula ang lahat sa aming dalawa ni Tim? Mama Mia, magkaklase kaming dalawa ni Jasmine. Nasa 4th year high school kami noon. Natigil kasi ako ng halos 3 taon, kaya 18 years old na ako noon, samantalang si Jasmine naman, Mama Mia, ay magsi-16 years old pa lamang. Ako naman ay malapit ng mag-19 noon. Ulila na ako sa ina at hindi ko na alam kung nasaan o buhay pa ba ang hindi ko nakagisnang ama. Ang sabi sa akin ng tita ko na siyang nagpalaki sa akin ay nabuntis raw ang nanay ko ng isang lalaking nagtatrabaho sa NBI. Bukod sa impormasyon na yun ay wala na siyang alam tungkol sa ama ko. At sa pakiramdam ko, Mama Mia, ay wala naman talaga siyang interes pa na malaman kung nasaan ako. Hindi ko alam, Mama Mia, kung alam niya ba na may ako na nag-e-exist dito sa mundo. Kaya naman pagkalipas ng mga taon ay nawalan na rin ako ng interes pa na alamin kung ano na ang status ng aking ama. Tinanggap ko na lang sa sarili ko, Mama Mia, na tuluyan na akong naging ulila mula nung mamatay ang nanay ko. Mama Mia, ang tiyahin ko na nagpalaki sa akin ay hikahos din sa buhay. Naglalako lang siya ng mga paninda niya sa palengke. At nag-iisa rin ang tiyahin ko sa buhay niya.
Kaya naman siya na po ang tumayo na aking ama at ina. Itinuring ako ng tiyahin ko na sarili niyang anak. Kaming dalawa na lang ang naging magkatuwang sa pamumuhay. Mag-aral kang mabuti, Vanessa. Matalino ka at maiaahon mo ang sarili mo sa kahirapan. Yun lang ang gawin mo at masayang masaya na ako. Yan ang palaging pinapaalala at sinasabi sa akin ng tiyahin ko, Mama Mia. At sa pamamagitan ng pagtitinda niya sa may palengke ay iniraraos niya ang aking pag-aaral. Tumutulong din ako sa pagtitinda sa araw na wala akong pasok sa paaralan. Mama Mia, sa murang edad ko ay laman na talaga ako ng palengke. Nagtitinda ako ng mga supot ng plastik, nagbabantay sa nakalatag sa bangketa na mga paninda ng aming tiyahin. Natutunan ko rin, Mama Mia, na makipagpatintero sa mga pulis na nagpapaalis ng mga vendors na umuukupa sa bangketa na bawal noong mga panahon na yun. Nasa high school na ako, Mama Mia, nung dapuan ng isang mabigat na karamdaman ang aking tita na siyang nagpapaaral sa akin. Halos umabot rin ng 3 taon ang recovery niya, Mama Mia. Kaya naman natigil ako sa pag-aaral noong mga panahon na yon. Ako na ang nagtitinda sa palengke para nang sa ganon ay mabuhay kami ng tiyahin ko. Pero nung makarecover na ang tiyahin ko, Mama Mia, ay pinabalik niya ako sa pag-aaral. At noong makapasok ako muli sa paaralan ay halos 3 taon na ang tanda ko mula sa karamihan ng aking mga kaklase. Ate na nga ang tawag ng mga kaklase ko sa akin, lalong-lalo na si Jasmine. Magaan ng loob ko kay Jasmine. Mama Mia, una kaming nagkita noong tinabihan niya ako sa paaralan. May nakaupo na ba dito? Tanong niya sa akin sa unang araw ng pasukan. Umiling naman ako. At nung tiningnan ko siya, Mama Mia, ay nakita kong maganda siyang babae. Maliit lamang siya, nasa 4'11" ang kanyang height. Nang dumating na ang aming advisor at mag-roll call ay nalaman ko ang buo niyang pangalan. Ang ganda naman ang pangalan mo. Parang bulaklak. Sabi ko sa bago kong kaklase nung mag-break time na. Tinanggap ko ang alok niya na pandesal na may palaman na itlog. Alam mo, si Papa ko ang nagpangalan sa akin. Ang sabi niya ay paborito niya raw ang bulaklak na jasmine. At magmula noon, Mama Mia, ay naging matalik na kaming magkaibigan dalawa. Bukod sa maganda ay matalino rin si Jasmine at napakabait din niya. At hindi naging hadlang sa amin ang halos 3 taon na agwat ng aming edad. Mama Mia, hindi rin naging hadlang sa aming dalawa na halos kami ang naglalaban ng pataasan ng grado sa eskwela sa halos lahat ng aming mga subjects. Sa tingin ko nga, Mama Mia, ay likas talaga ang pagiging matalino ni Jasmine. Samantalang ako naman ay kailangan pa talagang mapudpud ang kilay ko sa pagsusumikap para sa aking tiyahin na umaasang makakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Na umaasa na ang pag-aaral ko ay siyang magiging daan para makaahon kami sa kahirapan. Kaya naman sub-sub talaga ako sa aking pag-aaral. Ginawa ko na ngang pagkain ng libro. Sa pagbabasa ko itinuon ang lahat ng libreng oras ko, Mama Mia. Congrats, ate! Ikaw na naman ang number 1 sa algebra. Yan ang sabi sa akin ni Jasmine. At ikaw naman ay consistent na number 1 sa panitikan. Ang sabi ko naman sa kaibigan ko na sinabayan ko pa ng pag-hug sa kanya. Mama Mia, baliwala sa akin ang mga pasaring ng mga kapwa ko vendors na mga kalalakihan sa palengke. Maraming nagsasabi, Mama Mia, na dalaga na raw ako at pwede na raw akong ligawan. Pero wala sa isip ko ang ligaw-ligaw na yan.
Hindi pumapasok sa isipan ko ang mga katulad noon, Mama Mia, dahil alam ko na distraction lamang ang mga yon para sa aking tagumpay na hinihintay. Ang nasa isip ko lagi noon, Mama Mia, ay ang makapagtapos ng aking pag-aaral. Subalit hindi ko alam na mababago pala yon ng pagdating ni Tim. Mama Mia, si Tim ay ama ng kaibigan kong si Jasmine. May nagsangla na vendor sa tiyahin ko, Mama Mia, ng isang second-hand na cellphone. Sanglang benta yon. Kaya naman ay ibinigay sa akin iyon ng aking tiyahin dahil alam niya na kakailanganin ko yun sa aking pag-aaral. Ang sabi pa ng tita ko ay hindi naman siya marunong na gumamit noon kaya akin na lang. Isang araw ay nasa may stage ako at katatapos lang namin ng PE subject namin at lumapit sa akin si Jasmine. Ate, may load ba ang cellphone mo? Makikitext lang sana ako sa bahay. May pinabibili kasi si mama sa palengke at nalobat na ako. Ang sabi niya sa akin. Mabilis ko namang inabot ang hawak kong cellphone at nakitext nga siya. Okay na, salamat ate ha. Sabi nito at lumayo na sa akin para magpalit ng damit. Ilang minuto pa lang mula nung nakaalis si Jasmine, Mama Mia, ay tumunog na ang cellphone na hawak ko. Kaya naman sinagot ko ang nasa kabilang linya. Boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. At nagtaka ako dahil parang may kakaibang dating ang kanyang boses sa akin. Hello? Nandyan pa ba si Jasmine? Ang papa niya ito. Pwede bang makausap siya? Sabi nung tumawag. Sir? Si Vanessa po ito, kaklase niya. Kanina pa po siya nakaalis sa tabi ko, uwian na po kasi namin. Magalang ko namang sabi sa kanya. Mama Mia, hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Malakas ang kabog ng aking dibdib habang kausap ko ang papa ni Jasmine sa telepono. Ganun ba? Sige, salamat ha. Sabi nito bago magpaalam sa tawag. Parang naukit sa pandama ko ang boses ng papa ni Jasmine. At inilagay ko pa ang cellphone number niya sa aking phone book. Hindi ko alam noon ang pangalan ng papa ni Jasmine kaya ang inilagay ko na lang na pangalan doon sa phone book ko, Mama Mia, ay Papa. Ilang gabi ang nagdaan na lagi kong naiisip ang boses ng papa ng kaibigan ko. Hindi ako nagpapahalata sa kaibigan ko, Mama Mia, na bigla akong nagkaroon ng interes sa kanyang pamilya. Pasimple akong nagtatanong sa kanya. At nalaman ko na 3 magkakapatid lang pala sina Jasmine at puro sila babae. Si Jasmine ang pangalawa at isang engineer ang papa niya. Isang gabi, Mama Mia, ay naisipan ko na subuking makipag-text sa papa ni Jasmine. Hindi ako nagpakilala. Sabi ko ay chinambahan ko lang ang number niya. At nagulat naman ako, Mama Mia, nung biglang mag-ring ang cellphone ko at rumihestro ang number ng papa ni Jasmine dito. Nasa trabaho pala siya at nakapanggabi ang kanyang duty. Iyon ang naging simula ng aming pagiging magkaibigan ng ama ng best friend ko. Lagi kaming nagtatawagan kapag gabi, lalo na't panggabi siya sa kanyang trabaho. Mama Mia, parang naramdaman ko na bigla akong nagkaroon ng karagdagang inspirasyon sa aking pag-aaral. Dumating nga ang sandali, Mama Mia, na naging komportable na ako na tawagin siya sa kanyang pangalan. Hindi ko na naiisip na ama siya ng best friend ko. Isang araw, habang nag-uusap kami, ay tinanong ko siya kung gusto niya bang makipagkita sa akin. Dahil nung mga huling araw, Mama Mia, ay lagi siyang nangungulit na magkita kaming dalawa. Oo, bakit? Payag ka na?
Sabi pa nito sa akin. Hindi ko alam. Date ba yan? Tanong ko, Mama Mia. Tumawa siya at ang sabi niya ay friendly date lang daw. Abot-abot ang kaba ng dibdib ko nang iset up na niya ang aming pagkikita. Binuksan ko ang aking alkansya, Mama Mia, at bumili ako ng isang bagong damit sa may palengke. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ko na maging magandang-maganda ako sa paningin ni Tim. At hindi ko maintindihan, Mama Mia, kung bakit sa dami-dami ng mga lalaki sa palengke na nagpapahayag sa akin ng pagkagusto nila ay sa tatay pa talaga ng best friend ko ako nakaramdam ng kabog ng damdamin na nagpapabalisa sa akin. Kanina ka pa? Tanong sa akin ni Tim nang lapitan niya ako. Bakit parang matagal na kaming magkakilala? Bakit parang hindi kami naiilang sa isa't isa? Mahigit 2 dekada ang pagitan ng aming mga edad pero hindi hadlang yun sa nararamdaman kong pagtatangi sa ama ng best friend ko. Halos kararating ko lang din. Sagot ko sabay ngiti sa kanya. Kumain kami sa isang restaurant. Maraming pagkain ang in-order si Tim. Halos hindi naman ako nakakain ng maayos, Mama Mia. Wala akong ganang kumain. Ang nararamdaman ko ay kakaibang kasiyahan. Ang nasa isip ko noon, Mama Mia, sana katulad ko ay masaya rin si Tim sa pagkikita naming dalawa. Take out na lang natin ang mga ito, sabi sa akin ni Tim. Naramdaman ko, Mama Mia, ang pagiging Maginoo ni Tim. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Ibang-iba siya sa mga lalaki sa palengke. Kung yung mga lalaki doon ay panayang pangangansyaw at pagpaparinig sa akin, si Tim naman, Mama Mia, ay nakikitaan ko ng pagrespeto sa akin. Kaya naman lalong nadagdagan ang pagpapahalaga ko para sa kanya. Natapos ang unang date namin na yon at matapos niya akong inihatid nito sa sasakyan ng bus, Mama Mia, ay nag-text siya sa akin. Pinauwi niya rin sa akin ang mga pagkaing hindi namin naubo sa restaurant. Ang daming pagkain naman na uwi mo, sabi ng tiyahin ko. Tita, marami kasing handa sa may birthday na pinuntahan ko. Pagsisinungaling ko, Mama Mia. Sinabi ko kasi sa tita ko na pupunta ako sa birthday ng isang kaklase ko nung nagpaalam ako kanina para makipagkita kay Tim. Mama Mia, ng gabing yun ay nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Tim. Na-disappoint ka ba sa akin nang magkita tayo? Tanong ni Tim sa akin. Tumawag ako sa kanya, Mama Mia, dahil ayokong mag-type sa cellphone ko. Ano bang tanong yan? Tanong ko sa kanya. Hindi kasi natatakot talaga ako, Vanessa, na baka na-disappoint kita. Hindi naman. Para kasing nakakailang dahil magkaiba tayo. Yun ang tanong ko, Mama Mia. Tapos tinanong ko siya kung siya ba ay na-disappoint nung makita niya ako. Ang sabi niya ay hindi naman pero parang kasing edad ko lang daw ang panganay niyang anak. Tinanong niya ako kung paano daw kung ma-in-love siya sa akin. Matatanggap ko raw ba siya? Okay lang daw ba sa akin ang sitwasyon naming dalawa? Mama Mia, habang nagsasalita siya sa kabilang linya ay ramdam na ramdam ko ang katapatan at ang sinseridad sa kanyang mga sinasabi. Nararamdaman ko na lalong lumalaki ang paghanga at pagpapahalaga ko kay Tim. Paano kung ako naman ang ma-in-love sa'yo? Narinig ko na lang ang sarili ko na tinatanong yun kay Tim, Mama Mia. Mahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa bago ko
ko tuluyang marinig muli ang tinig ng kausap ko sa kabilang linya. Vanessa, magkita tayo sa Linggo. Sa personal natin pag-usapan to, sabi niya sa akin. Mama Mia, ilang araw akong balisa. Balisa na may halong excitement hanggang sa dumating na ang araw ng Linggo. Nasa isang park kaming dalawa. Nasa isang sulok kami na kubli sa mga matas ng karamihan. Gusto kong maramdaman na magkasama tayo sa karamihan ng tao. Gusto kong maramdaman na hindi mo ikakahiya ang age gap nating dalawa. Ang sabi niya sa akin. Ngayon, tsaka mo itanong ang tanong mo na kung paano kung ikaw ang ma-in love at paano rin kung ma-in love na nga ako sa'yo. Sabi pa niya sa akin, Mama Mia, habang taimtim na nakatitig sa aking mga mata. Hindi ako nakasagot. May asawa ako, Vanessa. May mga anak. Mahal ko ang asawa ko at mahal ko ang mga anak ko. Matatanggap mo ba na may kahati ka sa pagmamahal ko sa kanila? Muling tanong ni Tim. Nang hindi ako muling sumagot, Mama Mia, ay kinabig niya ako bigla at siniil ng halik sa aking labi. Yun ang first kiss ko, Mama Mia. Nanginginig ang buong katawan ko. Para akong kinokuryente habang naglalabas-masok ang dila niya sa akin. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay may bahagi sa pagkatao ko ang pinukaw ng halik na yon. Pakiramdam ko ay parang may umalsa sa unahan ng aking damdamin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nung halikan ako ni Tim. Sa kaibuturan ng aking puso, Mama Mia, alam ko na tanggap ko na makikihati lang ako sa pagmamahal ng lalaking mahal ko. Alam ko, Mama Mia, na hindi ko siya maaangkin ng buo. At naisip ko na ito marahil ang naging rason ng aking ina, Mama Mia, kaya ako isinilang na walang ama. Baka nga siguro may asawa na rin ang ama ko nung magkakilala sila ng nanay ko. Mama Mia, para sa isang babae na umiibig, ay parang hindi na talaga mahalaga sa akin noon ang sasabihin ng iba. Sa totoo lang ay hindi na rin mahalaga sa akin kung ano ang mangyayari bukas. Ang mahalaga sa akin noon ay mabigyan ng kaganapan ang itinitibok ng aking puso. Ginaya ko ang ginagawa ni Tim sa akin. Lumaban ako ng halikan sa kanya kahit na hindi pa ako nakaranas na humalik ng lalaki. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ang sarap sa pakiramdam na mahalikan si Tim. At naramdaman ko, Mama Mia, na biglang lumikot ang mga kamay ni Tim sa aking mga dibdib. Lalong lumakas ang kaba ng dibdib ko, Mama Mia. Parang naghahabol ako ng aking paghinga. Napaigtad na lang ako, Mama Mia, nang maramdaman ko ang palad niya sa isang pribadong parte ng aking katawan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman noon. Nasa kubling sulok kami ng park na yon, pero may posibilidad pa rin na may taong makakakita sa aming ginagawa. Pero parang hindi ko alintana ang mga yon sa panahon na yon. Mama Mia, ang umiibabaw sa akin noon ay ang saya at ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Hindi ko maipaliwanag dahil unang beses ko yung naramdaman. Hanggang sa bumulong sa akin si Tim na umalis kami sa lugar na yon at lumipat sa ibang place. Hindi ko alam kung ginayuma ba ako, pero naging sunod-sunuran na lang ako sa kanya at sa mga gusto niyang gawin, Mama Mia. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa loob na ng isang malamig na silid. Mama Mia, binulungan pa niya ako na sabay kaming maligo. Hubot-hubad kaming dalawa sa ilalim ng shower. Hindi ko na ipapaliwanag dito kung ano ang mga ginawa naming dalawa. Pero isa lang ang masasabi ko, Mama Mia.
Masayang-masaya ang damdamin ko habang nangyayari yon sa aming dalawa ni Tim. Pero maniwala ka man sa hindi, Mama Mia, ay wala talagang kaganapan ang nangyari sa amin nung araw na yon. Hindi ko ibinigay kay Tim ng buong buo ang aking pagkababae. Mama Mia, nakiusap ako sa kanya na wag akong galawin dahil gusto ko nag-graduate ako bilang isang virgin. Mama Mia, naintindihan naman yun ni Tim. Hindi niya ako pinilit. Kahit alam ko na medyo nang hinayang siya at alam ko na sumakit ang puso niya sa nangyari, ay inirespeto niya ang kahilingan ko. Hindi ko siya naringgan ng anumang reklamo. Mama Mia, bagkus ay tinupad niya ang kahilingan ko. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Tim na lingid sa kaalaman ng kaibigan kong si Jasmine. Alam na rin ni Tim, Mama Mia, na kaklase ko ang kanyang anak. At hindi rin alam ni Jasmine, Mama Mia, na may komunikasyon kami ng kanyang ama. Mama Mia, nung una ngang malaman ni Tim na magkaklase kami ni Jasmine, ay para bang gusto na niyang itigil ang lahat sa amin. Wala sa hinagap niya na magiging kabit niya ang kaklase ng anak niya. Mama Mia, isang araw ay lumapit sa akin si Jasmine. Ang sabi niya ay kung may balak ba raw akong mag-aral ng college at kung meron ay saan daw ako mag-aaral. Nasa school library kami noon at naggagawa ng research namin para sa English subject. Sabi ko naman ay hindi ako sure. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng mamay ko o ng tita ko na pag-aralin pa ako. Pero ang sabi ko sa kanya ay gusto ko sanang maging isang teacher. Kahit dito man lang sa college namin. Mama Mia, nagkwento sa akin si Jasmine na ang gusto raw ng papa niya ay maging abogada siya. Pero ang gusto niya raw ay ma-involve ang sarili niya sa mga social work. Mama Mia, ang sabi pa niya pag ako daw ang naging valedictorian ay makakakuha raw ako ng scholarship. At ang sabi pa niya ay konti na lang daw ang kakailanganin ko para matuloy ang pag-aaral ko sa college. Hindi ko alam, Mama Mia, kung sinadya ba ni Jasmine na ako ang itanghal na valedictorian ng klase matapos ang aming graduation. Niyakap pa niya ako at ang sabi niya ay masaya raw siya para sa akin. Masaya raw siya dahil kapwa kami may tinanggap na award. Ako bilang valedictorian at si Jasmine naman bilang salutatorian. Mama Mia, nung araw ng graduation namin ay ang mama ni Jasmine ang naglagay ng medal sa kanya. Doon ay napagmasdan ko ang asawa ng lalaking minamahal ko. Sa mama ni Jasmine niya nakuha ang kanyang kutis at ang amo ng kanyang mga mata. Nang ngitian ako ng mag-ina, Mama Mia, ay parang may naramdaman ako na natunaw sa puso ko. Hindi ko alam pero for the first time, Mama Mia, ay nakaramdam ako ng konsensya sa relasyon naming dalawa ni Tim. Naramdaman ko na lang ang pagtulo ng iilang patak ng luha sa aking mga mata. Nilapitan ako ni Jasmine at niyakap at mariin kong tinanggap ang palad ng kanyang mama nung sinabihan niya ako na congratulations. Mama Mia, sinabihan ko naman ang mama niya na congratulations din. At sinabi ko sa kanya na sana nga ay deserve ko ang pagpaparaya ng kanyang anak. Mama Mia, hindi ko na hinintay pa ang magiging reaksyon nilang dalawa at umalis na ako. Tinawagan ko si Tim nung gabing yon at sinabi ko na kailangan naming magkita ang dalawa. Oh, bakit bigla kang nagyaya na magkita tayo? Tanong ni Tim sa akin. Hindi ako sumagot, Mama Mia, pero lumapit ako sa kinaroroonan niya habang nakaupo siya sa gilid ng kama at nag-aalis ng kaniyang suot na sapatos.
Mama Mia, inaya ko kasi si Tim na magkita sa lugar at sa mismong kwarto kung saan una niya akong dinala at hindi tuluyang may nangyari sa aming dalawa. Hinalikan ko siya ng buong pagsuyo at buong pagmamahal. Pinaramdam ko sa kanyang malambing kong halik. Maapoy, puno ng pagnanasa ngunit malambing. Mama Mia, nasa isip ko noon, natitiyakin ko na sa gabing ito ay maipapalasap ko kay Tim ang aking marubdob na pag-ibig para sa kanya. Nabigla man at nagtataka man si Tim sa inaasal at ginagawa ko nung gabing yon, ay naramdaman naman niya, Mama Mia, na parang eto na ang tamang panahon para may mangyari sa amin. Hindi ko alam, Mama Mia, pero ako na mismo ang kusang nagbigay ng sarili ko sa lalaking minamahal ko. Mama Mia, habang ginagawa namin ito ni Tim ay hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mama Mia, pinaramdam ko talaga sa kanya ang buong pagmamahal ko. Una akong gumalaw. Ako ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na may mangyari sa aming dalawa. Ang akala siguro ni Tim, Mama Mia, ay katulad nung mga naunang pangyayari sa amin ay hindi ko tuluyang ibibigay sa kanyang pagkababae ko. Pero sa pagkakataong yun ay malambing ko siyang binulungan na ituloy na namin ang lahat. Ako na ang humingi sa kanya, Mama Mia, na ituloy na niyang pag-angkin sa aking katawan. Napabalikwas siya at saglit na pinagmasdan ang aking mukha at sinisigurado siguro niya na seryoso ako sa sinasabi ko. At nung tumango ako sabay halik sa kanya, Mama Mia, ay tuluyan na nga akong inangkin ni Tim. Mama Mia, binabalik-balikan ko yun sa aking alaala. Kahit ilang taon na ang nakalipas ay ninanamnam ko pa rin ang kirot, ang sakit, at ang saya nung maangkin ako ni Tim. Hinahayaan ko, Mama Mia, ang sarili ko na malunod sa pag-aalala sa unang gabi at huling gabi na may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko maamin noon sa sarili ko, Mama Mia, na kaya ko yun ginawa ay dahil sa konsensya na nararamdaman ko. Alam ko na isa yung malaking pagtataksil sa pagtitiwala at pagmamahal sa akin ng kaibigan kong si Jasmine. Pero ang naging mahalaga sa akin nung araw na yon, Mama Mia, ay kaming dalawa ni Tim. Bawat sandali na inaangkin ako ni Tim, Mama Mia, ay sinisigurado kong inaalala kong mabuti sa isipan ko. At pagkatapos nga na may nangyari sa amin, ay binulong ko sa kanyang mga salitang I love you. Pero hindi ko alam kung narinig pa niya yun dahil kasunod noon ay narinig ko ang paghihilik niya na nakatulog na pala siya. Sinabi ko na lang sa sarili ko, Mama Mia, na hindi na niya kailangang malaman ang tunay kong nararamdaman. Mas magiging mapait at masakit lang ang aming paghihiwalay. Mama Mia, sa magdamag na yun, hanggang sa sumapit ang umaga ay pinagbigyan ko ang aking sarili. Ibinigay ko ang buong pagkatao at buong pagkababae ko sa lalaking mahal ko. Nagtalik kaming dalawa na para bang wala ng bukas hanggang sa makatulog na nga siya. Umalis ako ng dahan-dahan sa kwartong yon. Makalipas ang halos 3 oras ay nakareceive ako ng text mula kay Tim. Han, nasaan ka? Bakit bigla ka na lang nawala? Hindi ako nag-reply sa text na yon, Mama Mia. Hanggang sa binugbog na niya ang cellphone ko ng mga text messages niya at mga tawag mula sa kanya pero hindi ko sinasagot. Hanggang sa nagtanong siya kung bakit hindi ako nagre-reply at hindi sumasagot sa mga tawag niya.
Siguro Mama Mia ay nalobat na rin ang cellphone niya sa kakatawag dahil makalipas lang ang 5 oras ay hindi na rin siya tumatawag sa akin. Noong mga panahon na yon ay tinawagan ko siya. Pero the number you dial cannot be reached na ang naging sagot sa kabilang linya. Hanggang sa nagdesisyon ako Mama Mia na itapon na rin ang SIM card ko. Nagpalit ako ng cellphone number. Nasa bus na kami noon ng mamay ko o ng tiyahin ko. Pauwi na kami sa amin. Taga Bicol kasi ang angkan ng nanay ko Mama Mia. Pero naglalaro pa rin sa balintataw ko si Jasmine at ang mama niya. Iisipin ko na lang na isang magandang panaginip ang pag-ibig ko para kay Tim. Isang panaginip na kailanman ay hindi na magkakatotoo dahil kailangan siya ng kaibigan ko. Mama Mia, pagkatapos ng bakasyon ay nakapag-enroll ako sa isang community college sa aming lungsod. At dahil valedictorian ako, ay wala na akong binayaran pa sa tuition fee ko. Mama Mia, naging student assistant din ako. Kaya naman, halos wala na ring binabayaran ng tiyahin ko sa akin, kundi ang pagkain ko na lang at kung paminsan-minsan ay mga projects. Mama Mia, sa pagiging student assistant ko ay kung saan-saan ako na college naka-assign. Minsan sa library, minsan naman sa school canteen, at minsan naman ay sa registrar's office. Wala akong inurungang trabaho noon. Mama Mia, nagpaka-busy talaga ako nang sa ganon ay tuluyan ko nang makalimutan ang ginawa kong kasalanan sa kaibigan ko. Nag-tutor din ako Mama Mia nung malapit na akong matapos sa college. Dahil hindi na rin masyadong hectic ang schedule ko noon at hindi na rin masyadong loaded ang schedule ko. At nung makapasa nga ako sa LET o Licensure Examination for Teachers, Mama Mia, ay nag-masters naman ako habang nagtuturo. Pagkaraan lang ng mahigit na 10 taon, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng imbitasyon na maging isang guest speaker sa aming alma mater kung saan ay nakagraduate ako ng high school. Gusto nila na maging guest speaker ako sa kanilang graduation rites. Mama Mia, isa na akong professor noon. Hindi man masyadong malaki ang sweldo ko at hindi man masyadong malaki ang eskwelahan o universidad na pinasukan ko Mama Mia, ay masasabi ko naman na successful na ako. Naisipan kong pagbigyan ng imbitasyon na yun. Pero Mama Mia, hindi ko alam pero biglang may nangyaring hindi maganda kaya naman 3 linggo lang mula nang maka-oo ako ay kinancel ko yun. Hanggang sa lumipas na naman ang halos 5 taon Mama Mia. Palagi na lang akong kinakantsawan ng mga co-teachers ko dahil ang sabi nila Mama Mia ay mukhang wala na raw akong balak na mag-asawa pa. Lalo pa nung ma-promote ako bilang isang assistant dean sa aming school Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap na naman ako ng email mula sa alma mater ko nung high school. Tinatanong nila Mama Mia kung this time ba raw ay papayag na ako na maging guest speaker sa kanilang graduation rites. Kaya naman Mama Mia, sa pagkakataong yun ay sinigurado ko na talaga na makakapunta ako. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko nung bumaba na ako mula sa sarili kong sasakyan. Parang kailan lang, ang bilis-bilis ng panahon. Sumasariwa sa alaala ko noon ang aking high school days Mama Mia. At aaminin ko na kahit sa huling taon na ng high school kami naging magkaklase, ay malaking bahagi ng alaala ko ay syempre si Jasmine Mama Mia at ang kanyang ama na aking first love.
Nagulat ako nang makita kong may sumalubong sa akin habang papasok ako sa faculty room. Hindi pa nagsisimula ang graduation ceremony, Mama Mia. Nakapila pa lang ang mga candidates for graduation para sa graduation march. Ate Van! Na-excite niyang sabi. Hinding-hindi ko makakalimutan ang maganda at maamo niyang mukha. Si Jasmine. Mama Mia, pareho kaming naluha nung magkita kaming dalawa. Congratulations, ate. Alam ko, now you have arrived. Sabi niya, na ang ibig niyang pakahulugan ay may narating na ako. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, ay naging inspirasyon ko ang pagpaparaya niya. Sinabi ko na alam ko na kaya niyang maging valedictorian. Alam ko na kaya niya akong lagpasan noon pero mas pinili niyang maging salutatorian nang sa ganon ay masigurado ang pagtatapos ko hanggang college. Mama Mia, napaka-unselfish ni Jasmine. At yun ang isa sa mga bagay na gumising sa akin mula sa aking pagkakahibang sa kanyang ama. Yun ang isa sa mga bagay na gumising sa akin para putulin na ang bawal na relasyon naming dalawa ni Tim noon. Mama Mia, bigla na lang sinabi sa akin ni Jasmine na nasa audience pala ang papa niya. Si Tim daw ang humiling sa Alumni Association na hanapin ako ulit para maging guest speaker sa graduation ceremony na ito. Mama Mia, 5 taon na raw nila akong inaasahan na makabalik doon. At ang sabi pa niya ay may 5 taon na rin mula nung namayapa ang kanyang ina. Mama Mia, hindi ko alam. Pero nung tumingin ako sa my audience ay bigla na lang nagtagpo ang mga mata naming dalawa ni Tim. At hindi ko na napigilan pang maluha nung matanaw ko siya at kumakaway siya sa amin. Mama Mia, habang nagpapatuloy ang graduation ay hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Habang nagsispeech ako, Mama Mia, ay ramdam na ramdam ko ang mga titig sa akin ni Tim. Hanggang sa matapos na nga ang graduation rites. Mama Mia, pinuntahan ako ni Jasmine at ni Tim sa aking kinauupuan. Inaya nila akong mag-lunch dalawa. Sabi ko naman ay medyo busy ako. Pero ang sabi nila, Mama Mia, ay kailangan raw naming mag-catch up. Kaya naman pumayag na ako. Bilang pagtanaw na lang ng utang na loob ko kay Jasmine noon. Habang kumakain kami ay nabigla na lang ako, Mama Mia, sa tinanong ni Tim sa kanyang anak. Jasmine, payag ka bang hindi na ate ang itatawag mo kay Vanessa? Payag ka ba na kahit magkalapit lang ang agwat ng inyong edad, ay maging stepmother mo siya? Halos mabilaukan ako sa mga tanong ni Tim kay Jasmine, Mama Mia. Alam mo ba na hiniling ko noon na sana ay bumuka ang lupa at tuluyan na akong lamunin nito? Pero mas nabigla ako sa naging sagot ni Jasmine. Tumango lang siya sa akin, Mama Mia, at ngumiti siya sa akin sabay hawak ng aking kamay. Ang sabi niya, Mama Mia, ay matagal na raw na inamin sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa naging nakaraan naming dalawa. Doon, Mama Mia, ay sinabi sa akin ni Jasmine na matagal na palang hiwalay ang mga magulang niya pero hindi lang sila naghiwalay ng bahay para hindi sila maapektuhan ng mga anak. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay matagal na raw na hindi nagsasama sa iisang kwarto ang kanyang mga magulang bago pa man ako dumating sa buhay nila. Hindi niya raw nasabi yun sa akin dahil napaka-personal na bagay na raw yun na dapat ay i-keep lang nila sa kanilang pamilya. Ang sabi ni Jasmine, Mama Mia, ay hindi siya nagalit
nung malaman niya na nagkaroon kami ng relasyon ng kaniyang ama. Bagkus ay naawa siya sa akin daw, Mama Mia, dahil alam niya na nahirapan ako sa desisyon ko na huwag silang kontakin. Mama Mia, ngayon ay Nobyembre na. Malapit na namang magpalit ang taon. Pero hindi tulad ng mga nakaraang bagong taon, ngayon Mama Mia ay hindi na lang ako gumugunita ng mga alaala. Ngayon ay hindi na rin ako nasasaktan sa masasaya at mapapait na alaala na lagi kong kasama tuwing magbabagong taon. Dahil ngayon, Mama Mia, ay kasama ko na ang aking pamilya. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo, Mama Mia, na 3 taon matapos akong makapasa sa LET ay pumanaw na rin ang tita ko. Kaya naging mag-isa na lang ako sa buhay. Pero ngayong 2024 na bagong taon ay hindi na ako mag-iisa. Kasama ko na si Jasmine, ang kaniyang mga kapatid at ang asawa kong si Tim. Oo, Mama Mia. Mahaba man ang pinagdaanan ng relasyon naming dalawa ni Tim at ng aming pagmamahalan, sa huli ay kami pa rin pala ang itinakda na para sa isa't isa. Ngayon ay masasabi ko na natuluyan na akong masaya. At sana sa araw-araw na dumating sa buhay ko, sana ay maging mas masaya pa ako. Pero kahit ano pang pagsubok ang haharapin namin ni Tim at ng pamilya ko, nasisigurado ko, Mama Mia, na hindi ko yun susukuan. Dahil napatunayan ko na ang mga bagay na hinihintay, ang mga bagay na pinaglalaban, ay hindi dapat sinusukuan. At ang mga bagay na para sa iyo, kahit ilang dekada pa man ang lumipas, ay babalik at babalik talaga sa iyo. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking liham. Ang inyong forever na ka-YouTube, Vanessa. Alam mo, Vanessa, napaka-inspiring ng kwento mo. Though sa first part ng kwento mo, nung umibig ka sa ama ng best friend mo, ay hindi ko yun masyadong na-gets. Pero masaya ako na naging masaya pa rin ang ending nito. Masaya ako na nahanap mo na sa wakas ang iyong mamahalin. Masaya ako na hindi mo na isa-celebrate ang bagong taon ng mag-isa. Wala kaming karapatan na husgahan ang naging pagsasama ninyong dalawa ni Tim dahil kung si Jasmine nga ay napatawad na kayo, kami pa kaya. Nawa ay maging masaya ka ng tuluyan. Maraming salamat din sa iyo na nakikinig ngayon sa kwento ni Vanessa. Kung nagustuhan mo ang kanyang kwento, huwag mong kalimutan na i-share ito sa iyong mga kakilala nang sa ganon ay ma-inspire din sila sa kwentong hatid sa atin ni Vanessa at ni Jasmine. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat storya na ating i-upload. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.